Matapos kang paslangin ng walang awa, napunta ka sa mundo ng mga demonyo. Nakipaglaban ka sa loob ng 1,000 taon. At sa wakas, naging isa kang Demon Emperor. Pero noong malapit ka nang maging isang tunay na dragon, isang magic circle ng kontrata, ang hindi inaasahang nagpabalik sa iyo sa Blue Star. Sa sandaling iyon, nakatayo ang campus beauty na si Su Qingxue sa harap ng summoning circle. Mababanaag sa kanyang mga mata ang kasakiman at ambisyon, o dakilang nilalang mula sa ibang mundo. Dinggin ang aking tawag at magpakita ka. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang pumailan lang sa langit. Isang nakakapangilabot na presensya ang kumalat mula rito. Dahil dito, biglang napatayo ang prinsipal sa entablado. Ang bigat ng presensyang ito, siguradong galing sa isang mas mataas na uri ng nilalang. Ibig sabihin ba nito, masasaksihan natin ang pagsilang ng isang lord level na halimaw. Lalong tumindi ang liwanag, napigil ng lahat ang kanilang hininga. Nanginginig naman sa sobrang excitement si Su Qingxue. Para bang nakikita na niya ang sarili niyang may kontrol sa isang divine beast. At hinahangaan ng lahat, subalit sa sandaling iyon, biglang hamupa ang liwanag. Walang lumabas na dambuhalang nilalang na tulad ng kanilang inaasahan. Wala ring malakas na itanggal ng halimaw. Isang maitim na bagay ang nahulog mula sa kawalan. Agad na napatingin ang lahat. Isa itong nilalang na ang buong katawan ay itim na parang tinta. Isang mahina at payat na itim na ahas. Sa isang tingin pa lang, nakilala na agad ng lahat kung anong uri ito ng ahas. Isang black soil snake. Isang black soil snake na may potensyal na kasing level lang ng isang black soil snake. Grabe, nakakatawa. Ha. Ginamit niya ang kanyang S-level na spiritual power para lang mag-summon ng isang black soil snake. Ang mga tawanan at pangungutya ay agad na pumuno sa buong plaza. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Su Qingxue. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa tabi ng kanyang mga paa, sa hindi kapansin-pansing maliit na itim na ahas. Imposible, paanong nangyari ito? Samantala, ikaw na sentro ng lahat ng usapan. Ay dahan-daang iminulat ang iyong mga mata. Tumingin ka sa ibaba at nakita ang iyong kasalukuyang katawan. Napakahina at walang lakas. Walang nikititing na spiritual na enerhiya. Mula sa 1,000 metrong haba na langit lamon na emperador ng demonyo. Naging isang hamak na ahas na kayang-kayang tapakan hanggang mamatay. Sa harap ng sitwasyong ito, hindi ka man lang natinag. Pero nang makita mo ang babae sa iyong harapan, biglang nanliit ang iyong mga mata. Kahit lumipas pa ang 1,000 taon, nakilala mo pa rin sa isang tingin lang ang babaeng nasa iyong harapan. Si Su Qingxue, sa dati mong buhay, para makuha ang sinaunang jade na pamana ng pamilya mo. Nagpanggap siyang inaya kang umakyat ng bundok, at sa huli, habang hindi ka nakatingin, itinulak ka niya sa bangin. Habang si Su Qingxue, gamit ang sinaunang jade, ay nagising ang kanyang S-class na espiritual na talento. Nang maisip mo ito, hindi mo mapigil ang mapatawa sa tindi ng iyong galit. Hindi mo akalain na ang pumihil sa iyong pagbabagong anyo bilang dragon. At nagwasak sa iyong katawang lupa na tagapagpatawag, ay walang iba kundi ang mortal mong kaaway sa dati mong buhay, si Su Qingxue. Hey, talagang napakaganda ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, isang mapanuksong boses ang narinig mula sa mga tao. Qingxue, mukhang naubos na ang swerte mo 3 taon na ang nakalipas. Isang binata na may dilaw na buhok ang lumapit. Sa likod niya ay nakasunod ang isang higanteng agila na may lapad ng pakpak na mahigit 3 metro. Ang mga balahibo ng higanteng agila ay parang bakal. Matalas ang tingin nito, at naglalabas ito ng isang nakakakilabot na aura. Ang pangalan ng dumating ay Zhao Kuo, ang seorito ng pamilyang Zhao, isa sa 4 na dakilang pamilya ng Jianghai City. Isa rin siya sa mga utak sa pagtulak sa iyo sa bangin noon. Isang basurang tulad nitong itim na ahas mandirigma. Ay hindi man lang karapat-dapat na maging pantanggal-tinga ng aking agila ng nagngangalit na hangin. Su Qingxue, ito na ba ang iyong S-class na talento? Nang marinig ito, hindi ka pa rin natinag. Tahimik ka lang na pumulupot. Ang iyong pares ng gintong mga matang patayo ay malamig na nakatitig sa leeg ni Zhao Kuo. Zhao Kuo, huwag kang magsaya sa kapahamakan ko. Namula ang mukha ni Su Qingxue. Sa mga oras na ito, galit na galit siya sa walang kwentang ahas na ito na nagbigay sa kanya ng matinding kahihiyan. Nang makita ang sitwasyon, mabilis na lumapit ang principal mula sa entablado. Sige na, katahimikan, Su Qingxue, kahit na napakababa ng level ng iyong summon. Pero nabuo na ang kontrata. Pipiliin mo bang panatilihin ang kontrata? O hihilingin kanselahin ito? Ang pagkakansela ng kontrata ay nangangahulugang malubhang mapipinsala ang iyong spiritual power. Hindi ka makakapag-summon muli sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Para sa sinumang estudyante, ito ay katumbas na ng pagsira sa sarili nilang kinabukasan. Sa pag-iisip nito, patuloy na nagbago ang ekspresyon ni Su Qingxue. Sa huli, unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Guro, pinipili kong panatilihin ang kontrata. Kahit na ito ay isang F-class na Black Earth Snake, naniniwala ako na hanggat maingat itong aalagaan, tiyak na magkakaroon din ito ng silbi. Kahit na iyon ang sinabi niya. Pero malinaw mong napansin sa mga mata ni Su Qingxue ang malamig na kislap na saglit na lumitaw. Gusto mo akong gamiting pansamantala, o di kaya'y gawing pain. Pagkatapos magsalita, yumuko si Su Qingxue. Para subukang dakmain ka, bigla mong itinaas ang itaas na bahagi ng iyong katawan. At nagpakawala ng isang nagbababalang sit-sit. Nagulat si Su Qingxue sa malamig mong tingin. Sa isang iglap, natigilan siya at nagkaroon ng isang ilusyon. Natila ba ang kaharap niya ay hindi isang maliit na ahas, kundi isang sinaunang mabangis na halimaw. Hindi napigilan ni Su Qingxue na iling ang kanyang ulo. Ang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso ay lalo pa siyang ikinagalit. Kaya't hindi na siya naging banayad. Dinakma ka sa iyong batok, at marahas kang isiniksik sa spirit pet bag sa kanyang baywang. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng madilim at makipot na spirit pet bag,
Dahan-dahan mong ipinikit ang iyong mga mata. Nagsimulang maglakbay ang iyong divine soul sa loob ng iyong katawan. Sinusuri ang mahinang katawang ito. Barado ang mga meridian, marupok ang mga buto. Tuyo ang poison sac. Talaga namang perpektong panimula para sa isang walang silbi. Ngunit sa susunod na segundo, biglang bumukas ang iyong mga mata. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, isang napakaitim na perlas ang bahagyang nakalutang. Iyan ang iyong lifebound demon core, ang Heaven Swallowing Pearl. Bagamat halos maubos na ang kapangyarihan nito nang mabasak ang iyong pisikal na katawan, ngunit ang alab nito ay nananatili pa rin. Nang makita ito, hindi mo maiwasang mapanatag. Hanggat naririyan pa ang Heaven Swallowing Pearl. Kahit na isa lang akong bulate. Kaya kung maging isang tunay na dragon. Hindi nagtagal, isang van ang bumibiyahe sa pangunahing kalsada ng lungsod ng Shanghai. Si Su Qingshui ay madilim ang mukha na nakaupo sa likuran. Miss, huwag ka nang masyadong malungkot. Gumagawa na po ng paraan ang iyong ama. Sabi niya, maaari daw tayong kumuha sa Heilian Xiao ng mga potion na panlinis ng asensya. Para linisin ang asensya ng isang F-rank na ahas lupa. Sa tingin mo ba, pinupulot lang ng pamilyang Su ang pera? Agad na nang inig sa takot ang driver. Hindi na ng ahas pang magsalita. Samantala, ibinaba ni Su Qingshui ang kanyang ulo. At buong bagsik na tinitigan ng supot sa kanyang kamay. Dahil isang walang kwentang nilalang ang naipatawag ko. Kailangan kong pigaan ito hanggang sa huling patak ng halaga nito. May narinig ako tungkol sa ilang masasamang ritual. Kung saan sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong lifebound spirit pet, ay maaari kang makakuha ng karagdagang lakas. Kahit na medyo malupit, pero para sa aking kinabukasan, wala akong magagawa. Kaya pagbalik sa mansyon ng mga Su, dumiretso si Su Qingshui sa kanyang training room. Ikinandado ang pinto mula sa loob, at binuksan ang soundproof barrier. Pagkatapos, marahas niyang binuksan ang supot ng spirit pet, at ibinuhos ka sa sahig. Kasunod nito, pumunta siya sa gitna ng training room, kung saan may isang mesang bato na puno ng mga kakaibang ukit. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyong pilak mula sa cabinet. Walang pag-aalinlangang hiniwa ang dulo ng kanyang daliri, habang tumutulo ang matingkad na pulang dugo. Mabilis siyang gumuhit sa hangin ng isang komplikadong rune na gawa sa dugo. Dapat sana ay isang pantay na kasunduan ng pamumuhay ang ating pipirmahan. Pero para sa isang basura na tulad mo, hindi ka karapat-dapat na makapantay sa akin. Ipagkakaluwag ko sa iyo ang kontrata ng pagkaalipin. Mula ngayon, ang buhay mo ay pag-aari ko na. Ang kaluluwa mo ay susunod sa aking utos. Ang kontrata ng pagkaalipin ang pinakamalupit, at pinaka-hindi makataong uri ng kontrata. Sa sandaling malagdaan ito, ang espiritong alaga ay tuluyang mawawalan ng sariling pag-iisip, pagiging isang papi na lamang ng tagapagpaamo ng halimaw. Humayo ka, pabulong na utos ni Su Qingshui. Ang tatak ng pagkaalipin na kumikinang sa pulang liwanag, ay marahas na itinatak sa iyong puso. Ngunit habang pinapanood mo ang paparating na tatak, isang kislap ng pangungutya ang lumitaw sa iyong mga mata. Subukang alapinan ng emperador ng demonyong si Yanzun. Ito ay para lang isang langgam, na sinusubukang talhiyan ng isang elepante. Isang malakas na kulog ang biglang umalingaw sa mundo ng kamalayan ni Su Qingshui. Ang kanyang espiritual na espasyo, na dati kasinlaki lang ng isang silid pagsasanayan, ay agad na nilamon ng isang walang hangganang karagatan ng dugo. Iyan ang resulta ng libu-libong taon ng pagpaslang. Ang nakakatakot na kamalayan na iyong binuo, sa ibabaw ng dagat ng dugong ito, isang anino ng isang dambuhalang itim na dragon na kayang takpan ng langit ay dahan-daang lumitaw. Ang mga mata nito ay nakatingin mula sa itaas kay Su Qingshui, na kasing liit ng isang alikabok. Sa realidad, biglang napasigaw ng pagkalakas-lakas si Su Qingshui. Napahawak siya sa kanyang ulo, at napaluhod sa lupa. Langgam, naglakas loob kang galawin ang aking banal na kaluluwa. Isang napakalamig na boses ang sumabog sa kanyang isipan. Agad na nanlaki sa matinding takot ang mga mata ni Su Qingshui. Ay ikaw, hindi ka isang itim na ahas ng lupa. Ano ka ba talagang nilalang? Hindi ka sumagot, bahagya mo lang ibinuka ang iyong bibig. Ang tatak ng pag-aalipin na dating pag-aari ni Su Qingshui ay biglang natigilan sa ere, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang kulay nito ay mabilis na nagbago mula sa matingkad na pula patungo sa ganap na itim. Dahil gusto mong maglaro ng mga kontrata. Kung gayon, pagbibigyan kita. Sa isang kislap ng iyong isipan, ang kapangyarihan ng Swallow ang Heaven Bead ay agad na yumandar. Gamit ang rune na iyon, direkta mong pinasok ang spiritual core ni Su Qingshui. Isang pabaliktad na kontrata. Kasunod nito, ang maitim na rune ay nagbago ng direksyon sa ere. Sa bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa kanina, buong lakas itong tumama sa gitna ng noo ni Su Qingshui. Agad na nanigas ang buong katawan ni Su Qingshui. Ang dati niyang masakit na ekspresyon ay biglang natigilan. Ang kanyang mga balintataw ay agad na lumaki, at muling mabilis na nag-focus. At sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang itim na binhi ang tahimik na itinanim. Pahigpit nitong itinali ang kanyang buhay at kamatayan sa iyo. Hindi ito isang simpleng kontrata ng alipin. Binago mo ang mga patakaran ng kontrata. Sa paningin ng iba, si Su Qingshui pa rin ang master ng kontratang ito. Ngunit sa level ng kaluluwa, si Su Qingshui ang naging pinagkukunan ng lakas. Ang spiritual energy na kanyang nakukuha sa pagsasanay. 70% nito ay kusang mapupunta sa iyo. Ang pinsalang natatanggap niya ay kusa mong mahaharangan, at ang pinsalang natatanggap mo naman ay maaaring ilipat ang isang bahagi nito sa kanya. Ang pinakamahalaga sa lahat, sa isang isip mo lang, ang demonyong binhi na iyon ay agad na sisubog, na magiging dahilan para maduraj at maglaho ang kaluluwa ni Su Qingshui. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ng walang lakas si Su Qingshui sa sahig. Hinawakan niya ang gitna ng kanyang noo. Walang anumang bakas na naiwan doon. Ngunit malinaw niyang nararamdaman na siya at ang itim na ahas sa kanyang harapan ay nagkaroon ng isang koneksyon na hindi mapuputol. At ang koneksyong iyon ay nagparamdam sa kanya ng isang likas na paggalang na may takot.
Anong ginawa mo sa akin? Hindi ka sumagot. Sa halip, tamad kang pumulupot. Nakakaramdam ka ngayon ng matinding gutom. Ang sapilitang pagbago sa kontrata ay kumonsumo ng napakalaking lakas. Kailangan mo ngayon ng agarang pag-unlad na may mataas na enerhiya. Kaya naman, lumingon ka, at napako ang iyong tingin. Sa isang estante sa sulok ng silid pagsasanay, naroon ang ilang bote ng basic spirit liquid, at isang low rank na magic beast crystal core. Agad kang kumilos, mabilis kang umakyat sa estante, at sa harap ng gulat ng mga mata ni Su Qingshui, agad mong isinubo ang kasing laki ng kamaon na magic beast crystal core. At nilunok ito, agad na yumandarang iyong nakakatakot na kakayahang tumunaw. Ang crystal core ay naging purong enerhiya, na nagpapalusog sa iyong katawan. Nang makita ito, natulala si Su Qingshui sa kanyang kinatatayuan, habang tinitingnan ng crystal core na nagkakahalaga ng 30,000 Federation coins. Nakinain na parang candy lang. Dinudugo ang kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Kinabukasan, kinaumagahan, magdamag na hindi nakatulog si Su Qingshui habang nakahiga sa kama. Kagabi, sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, datang nakikita niya sa kanyang isipan ay ang pares ng malamig at gininto ang mga mata na may patayong balintataw. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell. Pumunta si Su Qingshui sa pinto para tingnan. Agad na sumama ang itsura ng kanyang mukha. Nakita niya si Zhao Kuo na may hawak na isang malaking bouquet ng mga pulang rosas, nakatayo sa labas ng pinto. Kasama pa rin niya sa likod ang sky-splitting eagle na iyon. Qingshui, buksan mo ang pinto. Ako, ang young master, ay sadyang nagdala ng pinakamagandang pagkain para sa mga alaga. Para kamustahin ang walang kwenta mong ahas. Nang marinig ito, nagngalit ang mga ngipin ni Su Qingshui. Kung dati lang, marahil ay makikipagplastikan pa siya. Pero ngayon, sobrang sama ng kanyang kalooban. Ngunit nang maisip niya ang kapangyarihan ng pamilya Zhao, wala siyang nagawa kundi piliting ngumiti at buksan ang pinto. Zhao Kuo, bakit ka nandito? Para bisitahin ka, syempre. Hindi na nagpakipot pa si Zhao Kuo. Pumasok siya ng dir-diretso. Ang mga mata niya ay walang pakundangang sinuri si Su Qingshui mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Sa bagay, kahit sino naman sigurong magkakaganyan kung isang walang kwentang ahas ang nasama nila. Siguro ay walang makatulog. Habang sinasabi yun, mayabang siyang pumasok sa sala. Agad niyang nakita ang maliit na itim na ahas na nakapulupot sa sofa. Aba, kaya ito pala yung itim na ahas lupa. Tulog pa rin. Talagang parang baboy kung matulog. Bahagyang ngumisi si Zhao Kuo. Pamitik siya gamit ang kanyang mga daliri. Agad na naintindihan ng Fierce Wind Eagle sa likod niya ang gusto ng amo nito. Nagpakawala ito ng isang matinis na hiyaw. Iwinasiwas nito ang mga pakpak, at lumipad mula sa sahig. Umikot-ikot ito sa himpapawid ng sala. Habang minamasdan mula sa itaas ang itim na ahas sa ibaba, umikislap ang kalupitan sa mga mata ng Fierce Wind Eagle. Para sa isang ibong maninila, ang mga ahas ay isa ng masarap na pagkain. Lalo na't isa itong batang ahas na walang anumang aura. Sige, bigyan mo ng leksyon ng ating maliit na itim na ahas. Pero huwag mong papatayin. Kagatin mo lang ang buntot niya hanggang maputol. Natanggap ng Fierce Wind Eagle ang utos. Kaya humiyaw ito sa sobrang tuwa. Agad nitong itinikom ang mga pakpak at sumugod pababa. Ang matatalas nitong kuko ay direktang patungo sa vital spot ng itim na ahas. Nang makita ito, biglang nagbago ang itsura ni Su Qingshui. Zhao Kuo, subukan mo. Magkadugtong na ngayon ang buhay nilang dalawa. Kapag malubhang nasugatan ng itim na ahas, madadami din siya. Ngunit akma na siyang susugod para pigilan ito. Nang harangin siya ni Zhao Kuo. Qingshui, huwag ka namang KJ. Laro lang naman to. At sa sandaling malapit nang dumampi sa iyo ang mga kuko ng agila. Bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Sa iyong mga mata, walang bakas ng galit dahil sa pagkaistorbo. Kundi ang tuwa dahil may biktimang kusang lumapit sa iyo. Isang A-class na wind attribute magical beast. Malakas-lakas pa ang essence blood nito. Halos hindi pa sapat pampalipas gutom. Kasunod nito, sa mismong sandali natatama na sana ang mga kuko sa iyong kaliskis. Ang iyong anyo ay kumilos na parang isang itim na kidlat. Agad nitong naiwasan ang tiyak na nakamamatay na atake ng kuko ng agila. Pagkatapos ay gumapang ito paakyat sa mga kuko ng Raging Wind Eagle. Kalahating segundo lang ang lumipas. Nakaakyat na ito sa leeg ng Raging Wind Eagle. Agad mong ibinuka ang iyong bibig, at ipinakita ang dalawang pangil na may kamandag na kagagaling lang sa ebolusyon. Buong lakas mong itinaraak sa pinakamanipis na ugat sa lalamunan ng Raging Wind Eagle. Biglang humiyaw sa sakit ang Raging Wind Eagle. Pilit nitong iwinawasiwas ang mga pakpak para makawala, pero ang itim na ahas sa leeg nito ay hindi man lang gumalaw. Sa susunod na segundo, isang mas nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ang dating matipunong katawan ng Raging Wind Eagle ay nangayayat sa bilis na nakikita ng mga mata. Mabilis na nawala ang ningning sa mga mata nito. Sa sandaling ito, nakaramdam ng walang katapusang takot ang Raging Wind Eagle. Naramdaman nito ang dugo at espiritual na enerhiya sa loob ng katawan nito. Maging ang puwersa ng buhay nito ay walang awang sinisipsip ng nakakatakot na nilalang sa katawan nito. Ang mainit na yin na dugo na may halong purong wind attribute spiritual energy ay dumalay sa iyong tiyan. Halos mapaungol ka sa sarap na naramdaman. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari, hanggang sa bumagsak mula sa himpapawid ang Raging Wind Eagle, at bumagsak ng malakas sa sahig habang nangingisay. Saka lang natauhan si Zhao Kuo. Agad na nanlaki ang mga mata niya sa galit. Malaking halaga ang ginastos ng pamilya para bilhin sa akin ang level A na alagang iyon. Papatayin kitang hayop ka, sigaw ni Zhao Kuo sa galit. Isang bola ng apoy ang nabuo sa kanyang kamay, at akmang aatake. Sa sandaling ito, nakapulupot ka sa bangkay ng agila. Matapos mong sipsipin ang esensya ng dugo ng Raging Wind Eagle, nagkaroon ng pagbabago sa iyong katawan. Ang dating madidilim na itim na kaliskis ay naging maningning at malinaw. Bagamat kalahating metro lang ang idinagdag sa iyong haba, pero ang aura ng iyong katawan
ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Isang itim na ulap ang pumalibot sa iyong katawan. At unti-unting nabuo ang isang malabong imahe ng ulo ng ahas. Nang marinig ang sigaw ni Zhao, dahan-dahan mong inikat ang iyong ulo. At ibinuka ang iyong bibig patungo kay Zhao. Isang bola ng itim na ulap na may kasamang matutulis na talam ang bigla mong ibinuga. Agad na nilamon ng itim na ulap ang apoy na iyon. At ang itim na ulap ay walang pag-aatubiling tumama sa dibdib ni Zhao. Tumilapon si Zhao at malakas na bumagsak sa kabinet ng sapatos sa may pasukan. Sa sandaling ito, hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ano ba to? Isang F-class na Black Earth Snake. Isang hit lang, napatay ang isang A-class na Gale Eagle. At sa isang atake lang, napatras pa ako na isang level 1 na Beast Tamer. Nang makita ito, walang gana mong inalis ang iyong tingin. Ganitong klaseng basura, kung hindi lang dahil hindi pa bumabalik ang lakas ko ngayon. Datang isang buga lang ng itim na ulap kanina, ay sapat na para tunawin siya hanggang sa maging buto. Pagkatapos, yumuko ka, at ipinagpatuloy ang pagkain sa almusal na kusang lumapit sa iyo. Sa sandaling iyon, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang sala. Natigilan si Su Qingxue sa kanyang kinatatayuan, habang nakatingin sa malubhang sugatan na si Zhao, at sa itim na ahas na eleganteng kumakain. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa wakas, naunawaan na niya kung anong klaseng nilalang ang dinala niya sa kanyang tahanan. Pagkaraan ng ilang sandali, hawak-hawak ni Zhao ang kanyang dibdib. Pilit siyang bumangon mula sa wasak na kabinet ng sapatos, bilang isang batang amo ng isang pamilya ng mga Beast Tamer. Mula pagkabata ay kabisado na niya ang Beast Encyclopedia. Black Earth Snake, potensyal ng lahi, F-class. Walang lason, mahina ang kagat. Ang tanging kakayahan nito ay ang magpanggap na patay. Pero itong nilalang sa harap niya, hindi lang may nakamamatay na lason, kaya pa nitong kontrolin ang itim na ulap na kayang tumunaw. At mayroon pang lakas na kayang pumatay agad ng isang A-class na batang alaga. Nang maisip niya ito, tumingin siya ng masama sa dalagang nasa gilid. Su Qingxue, nilinlang mo ako. Sa narinig, natauhan si Su Qingxue mula sa kanyang pagkagulat. Tiningnan niya ang kaawa-awang itsura ni Zhao, at nakaramdam siya ng bahagyang kasiyahan. Ngunit agad itong napalitan ng matinding takot. Ang pamilyang Zhao ay napakamakapangyarihan sa Shanghai City. Kung may mangyari kay Zhao dito, hindi ito kakayanin ng kanyang pamilyang Su. Hindi, Young Master, pakinggan mo ang paliwanag ni Kai. Hindi ko rin alam kung bakit siya nagkaganito. Hindi ko talaga siya kayang kontrolin. Hindi ko makontrol. Magaling, hindi mo makontrol. Su Qingxue, akala ko isa ka lang palamuti na mayabang. Hindi ko akalain na ganyan ka pala katuso. Para mapabayaan ko ang aking pagbabantay. Sadya kang nagpanggap na nabigo sa pagpapatawag. Ang utang na ito, tatandaan ko, bilang isang binatang amo. Pagkatapos niyang magsalita, nilinggan niya ang itim na ahas na nakapulupot na. At ikaw, pesteng ahas ka. Huwag mong isipin na dahil lang sa kaunting pagbabago ay kaya mo nang maghari Herian. Sa mundong ito, mayroong 10,000 paraan para pumatay ng isang alagang hayop. Matapos niyang magbitiw ng mga pagbabanta, nagmamadali siyang tumakbo palabas ng gate ng villa. Dahil sa takot na muli siyang atakihin ng itim na ahas na nasa likuran niya. Nang makita ang eksenang ito, napalumpasay sa sahig si Su Qingxue. Ang kanyang damdamin ay napakakomplikado. Takot at pandidiri, ngunit may kasamang hindi mapigil ang ligaya. Kung talagang ganito kalakas ang ahas na ito. Kung gayon sa pagsubok ng mga baguhan pagkalipas ng 3 araw. Hindi ba't ako, habang abala si Su Qingxue sa kanyang mga plano, bigla mong itinaas ang itaas na bahagi ng iyong katawan. Ang iyong mga gintong mata ay mariing nakatitig sa display cabinet sa gitna ng sala. Doon nakalagay ang iba't ibang tropeyo na nakolekta ni Su Qingxue sa loob ng maraming taon. At sa pinakamataas na estante ng display cabinet, may isang piraso ng makinis at anti-gum jade na mag-isang nakadisplay. Ang hugis ng jade ay parang kalahating buwan. Bagamat ang kulay nito ay hindi malinaw. Nagpapahiwatig ito ng isang sinauna at malalim na kasaysayan. Iyon mismo ang anti-gum pamana na isinuot mo sa loob ng 18 taon sa iyong nakaraang buhay. Gaya ng inaasahan, nandito nga. Nang makita ito, biglang umusbong ang galit sa iyong puso. Ngunit mabilis itong pinigilan ng malamig na katinoan. Sa nakaraan mong buhay, hindi mo alam ang sikreto ng jade na ito. Itinuring mo lang itong isang alaala, hanggang sa pagkatapos mong mamatay at magsanay sa mundo ng mga demonyo sa loob ng 1,000 taon. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, napagtanto mo, ang piraso ng jade na ito ay isa palang space fragment na may mataas na antas. Nakaselyo sa loob nito ang napakadalisay na likas na enerhiyang espiritual. Para sa iyo sa kasalukuyan. Ito na ang pinakamagandang pampalakas sa ngayon. Kaya ginamit mo ang iyong kapangyarihang demonyo para palakasin ang iyong buntot. Direktang binasag ang salamin ng display case. At kinuha ang sinaunang jade gamit ito. Nang makita ito, agad na sinubukan kang pigilan ni Su Qingxue. Ngunit lumingon ka lang at binigyan siya ng isang malamig na tingin. Dahil sa takot, natigilan si Su Qingxue sa kanyang kinatatayuan. Habang nilulunok mo ang sinaunang jade. Isang napakalakas at nakakatakot na enerhiya, ang biglang sumabog sa loob ng iyong katawan. Hindi lang iyon basta enerhiyang espiritual. Naglalaman din ito ng isang piraso ng batas ng kalawakan. Para sa isang ordinaryong mahiwagang nilalang, ang paglunok sa ganitong bagay ay magdudulot ng agarang pagsabog ng katawan at kamatayan. Ngunit ang iyong likas na abilidad, ang Heaven Swallowing Art, kahit ang kidlat ng tribulation mula sa langit ay kayang tunawin. Paano pa kaya ang isang hamak na space fragment lang? Kasunod nito, ang iyong katawan ay naglabas ng enerhiyang kulay dugo, at bumuo ng isang kakaibang bahay uod na gawa sa dugo sa iyong paligid. Nang makita ito, agad na natakot si Su Qingxue at napaatras sa isang sulok. Tinakpan ng kanyang bibig, hindi ng ahas na gumawa ng ingay. Nararamdaman niya, ang magnetic field sa loob ng villa ay dumaranas ng malaking pagbabago. Lahat ng mga metal na palamuti ay bahagyang nanginginig.
Tila may isang nakakatakot na bagay na nabubuo. Samantala, ang iyong kamalayan ay lumubog sa loob ng iyong katawan. Ang sinaunang Jade ay sapilitang dinurog nga ng Heaven Swallowing Pearl. Naging isang rumaragasang agos.